Matapos punahin ng ilang mambabatas, umamin ng LTO at LTFRB na kulang sila sa mga inspektor at sira din ang kanilang kagamitan. Dahil naman sa mga aksidente, sinusulong ng DOTC ang pagpapabigat ang parusa sa mga nasasangkot dito. May news to go si Athena Imperial. Nauwi sa mano-mano ang pagsusuri ng mga tauhan ng LTO at LTFRB sa mga bus ng GV Florida Transport kahapon. Sira kasi ang mga kagamitan ng LTO na kailangan sana sa inspeksyon tulad ng brake tester, side slip tester, wheel alignment at suspension tester. Punatuloy ng ilang mambabatas, tila may pagkukulang ang LTO at LTFRB para tiyaking ligtas ang mga pampublikong sasakyan sa bansa. Yung pagbabawas na aksidente kaugnay ng bus, pangunahin dyan sa LTFRB, pangalawa sa LTO. Nung na-inspection nga nila matapos mahulog sa flyover yung Don Mariano, bigla na-inspection nila lahat ng bus. Ang tanong ko, ginagawa ba nila yan sa lahat ng iba pang bus bago pa ma-aksidente? Right now, what we have is visual inspection, mata. So, hindi mo alam talaga kung ano ang problema o katok ng isang vehicle if you're just merely using your eyes. Karamihan ng bus natin na na-aksidente, gano'n na sitwasyon. So I ask, sino ba? First of all, sino ba in charge of giving a certificate of roadworthiness? Bago makakuha ng rehistro ang mga bus kada taon, kailangan munang sumailalim ang mga ito sa physical inspection ng LTO bago pa hintulutang makabiyahe. Pero aminado ang LTO at LTFRB na sa dami ng mga bus sa buong bansa, sadyang nagkukulang daw sila sa mga inspektor. Kahit kami ay makakulangan sa personnel, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ang aking panawagan dun sa mga mambabatas ay bigyan kami ng additional na mga inspectors ng LTFRB. Mayroon kaming 392 as against 400,000 public utility vehicles that we are regulating. Parang ang ratio po natin dito ay isa sa 10,000. Taon-taon naman daw nire-report ng LTO ang mga sira nitong kagamitan. Pero pahirapan umano ang pag-release ng karagdagang pondo para sa ahensya. You allocate budget, kagaya nito, maintenance din ang kailangan namin para to keep all the equipments running. Pumasa naman sa mano-manong pagsusuri ng LTO at LTFRB ang karamihan sa mga na-inspeksyon ng bus ng GV Florida Transport. Pero kapansin-pansin daw sa mga ito ang kakulangan ng seatbelt at ng hawakan ng mga pasahero. Sumailalim na rin sa seminar kahapon ang mga driver at konduktor ng GV Florida Transport para matiyak na alam nila ang regulasyon. Dahil sa dumaraming aksidenteng kinasasangkutan ng mga bus, isinusulong ni Senator J.V. Ejercito na mag-install ng speed limiters at CCTV sa mga bus na ilan daw sa mga pinag-aaralan na rin ngayon ng LTFRB. Medyo nakabahala, no? Yung spate of recent accidents, mga aksidente ng mga public utility buses, talagang kailangan na talagang maging stricto. No? In fact, magpa-file ako po ng isang panukala, yung installation ng mandatory installation of speed limiters for public utility buses. Si DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya, ipinag-utos na ang pagbabalangkas ng bagong department order para taasan ang multa at pabigatin ang parusa sa mga lalabag sa mga reglamento ng mga pampublikong sasakyan. Ang utos ho ni Secretary Abaya sa amin ni ASIC Alfonso Tan Jr. at sa LTFRB ay magbalangkas ng bagong department order sa fines and penalties para yung magiging fines, yung penalty, yung ay hindi na lamang magiging isang affordable but dapat ito ay effective at preventive. Athena Imperial, GMA News.